Isa sa mga pangarap ng babaeng kagaya ko ay makasal sa taong minamahal namin. Para sa akin kasi ay simula yon ang katuparan ng mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Ang makasal ako, makasama ko ang lalaking pinakamamahal ko at magsimula kaming bumuo ng masayang pamilya. Minsan nga lang ay hindi lahat ng gusto natin ay ipagkakaloob ng puong may kapal. Ang sabi nga nila may malalim na dahilan ng bawat pangyayari sa buhay natin. Kumusta po kayo, Papa Dudut? Sana po ay nasa mabuti kayong lagay at kalusugan habang binabasa ang sulat ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kath. 31 years old at nagtatrabaho bilang mananahid dito sa Marikina. Na-discover ko itong inyong programa na Barangay Love Stories dahil sa asawa kong si Danny. Matagal niya na nga rin pong kinukulit ako noon na magpadala ng sulat sa inyo na tungkol sa love story naming dalawa. Dahil sigurado raw siya na makapagbibigay din ng inspirasyon ang ibabahagi namin sa inyo. High school pa lamang ay magkasintahan na kami ni Danny, Papa Dudut. Pareho naming first love ang isa't isa. Hindi naging perpekto ang relasyon namin pero masasabi ko na naging matapat kami sa isa't isa. At yon ang isa sa mga dahilan kung bakit mas tumatag pa ang relasyon namin. Hanggang sa makarating na nga kami sa kolehiyo. Kaya lang dahil sa kapusukan naming pareho ay isang pangyayari ang hindi namin naasahan na darating sa buhay namin, Papa Dudut. Hi, sweetie! Kanina ka pa dito sa park? Hindi naman, kadarating ko lang din. Kumain ka na? May dala akong pandesal dito. Coco jam ang palaman. Eto, dalawa tong binahon ko galing sa bahay namin para tig-isa tayo. Sweetie, ano palang gusto mong gawin ngayon? Gusto mong mamasyal tayo o mag-food trip muna? Hindi kita mayayang manood ng sine ngayon kasi medyo maliit lang din ang budget ko para sa date natin eh. Pero kung gusto mo, pwede naman tayong… Pwede bang tumahimik ka muna kahit saglit lang? Nakakairita na yung boses mo eh, alam mo ba yun? Kat? May problema ba tayo? Bakit parang ang init ng ulo mo? Eh kasi nga ang ingay mo masyado eh. May dalaw ka ba ngayon? Wala! Talaga? Eh bakit ganyan ka ngayon? Ang bilis uminit ng ulo mo. First day ng dalaw mo no? Sige, ano bang gusto mo kainin ngayon? Libre ko na. Danny, wala nga akong dalaw kasi 2 buwan na akong delayed. Ha? Delayed ka? Oo, 2 buwan na ngayon. Danny, mahal mo ba ako? Siyempre naman. Tinatanong pa ba yun? Gaano mo ako kamahal? Hindi ko masabi kasi hindi naman dapat sinusukat yun, di ba? Eh pero paano ko malalaman kung handa kang panagutan ng magiging anak natin kung hindi ko alam kung gaano mo ako kamahal? Buntis ka? Buntis ka talaga? Oo nga! Mahirap ba talagang paniwalaan yun? Hindi naman sa ganon, pero paano nangyari na buntis ka? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo yung mga lugar kung saan mo ako dinala para may mangyari sa ating dalawa? Kat, nagtataka lang naman ako kasi di ba nag-iingat naman tayo? Oo! Eh pero may ilang beses na hindi ka gumamit ng proteksyon ng mag-sex tayong dalawa. Malamang yun ang dahilan kung bakit ako buntis ngayon. Sinabi ko naman kasi sa'yo na wag na nating ulitin, di ba? Paano to? Ano nang gagawin natin ngayon? Ano na, Danny? Bakit hindi ka nagsasalita dyan? Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ako lang mag-isang maiipit dito. Sigurado ako napapatayin ako ng mga magulang ko kapag nalaman nilang tungkol dito. Kung bakit naman kasi pumayag-payag pa ako sa gusto mong mangyari eh. Eh di sana, hindi ako namamroblema mag-isa ngayon. Kasi wala ako… Pananagutan ko ang bata. Anong sabi mo? Pananagutan ko magiging anak natin. Kaya huwag ka nang umiyak. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi mo ako niloloko o inuuto lang? Bakit ko naman gagawin sa'yo yun?
Tsaka syempre, anak ko yung nasa tiyan mo. Kaya pananagutan ko lahat na nangyari sa ating dalawa. Promise, gagawin ko ang lahat para maging mabuting partner ako sa'yo at tatay sa baby natin. Papadudot nang mapansin ko na delayed na nga ang buwan ng dalaw ko ay kinabahan kaagad ako. Malakas na kaagad ang kutob ko na nagdadalang tao na ako. Kahit pa sabihin na wala pang 10 beses na may nangyayari sa amin ni Danny ng panahon na yon, ni minsan ay hindi na na-delay ang buwan ng dalaw ko. Kaya kaagad akong bumili ng pregnancy test kit at ginamit yon. At hindi ko na nga mapigilan ang maluha nang makita ko na 2 guhit ang lumabas doon. Mabuti na lamang at mag-isa lamang ako sa bahay ng mga oras na yon. Papadudot, hindi ko rin inaasahan na magiging ganon ang reaksyon ni Danny nang sabihin ko sa kanya na nagdadalang tao na ako. Iniisip ko kasi noong una na baka magalit siya o kaya ay matakot na panagutan ako. Pero wala doon ang mga nakita ko ng araw na yon. Kahit bakas ng kaba ang mukha niya, mas nangibabaw ang kasiyahan dahil magkakaanak na kaming 2. Kaya naman naniwala talaga ako sa pangako niya na pananagutan niya ako at ang magiging anak namin. At yun nga ang nangyari dahil mula sa umpisa ay naging maayos ang pagsasama namin ni Danny, Papadudot. Sweetie, mabuti naman at nakauwi ka na. Pasensya na kung medyo ginabi ako ngayon, sweetie. Nagpa-overtime na naman kasi yung supervisor namin eh. Ayos lang yun. Tulog na ba ang anak natin? Oo, kanina pa. Gusto ka nga sanang hintaying makauwi pero may pasok pa siya bukas sa school. Kaya pinatulog ko na. Lika na dito sa loob at ipaghahain na rin kita. Sige, sweetie. May dala nga pala akong leche flan dito. Pa-order nung isang katrabaho ko. Sa sweldo raw ang bayad kaya kumuha na ako ng isa. Mukhang masarap yan ah. Masarap talaga, sweetie. May pa-free taste kasi siya sa amin nung nakaraang linggo. Nagustuhan ko kaya kumuha ko para sa'yo. Oh, tikman mo. Eto, titikim na ako ng isang kutsara. Masarap nga ah. Ano, nagustuhan mo? Oo, hindi siya sobrang tamis pero hindi rin matabang. Saktong-sakto lang ang lasa niya. Sabi na nga ba't magugustuhan mo eh. Thank you dito sa pasalubong mo, sweetie. Eto, kumain ka na ng hapunan. May kaning tsaka paksiw na isda pa dito na tinira ko talaga para sa'yo. Sige. Alam mo, sweetie, nakita ko pala si Justin kanina. Sinong Justin? Yung kaklase natin nung high school. Matangkad na may malaking nunal sa mismong gitna ng ilong niya. Oo, naalala ko na siya. Yung boyfriend ng isa pa nating kaklase na si Lorena. Tama, siya nga yun. Sila pa rin bang dalawa hanggang ngayon? Oo, sila pa ring dalawa. At ikakasal na sila sa susunod na linggo. Talaga ba? Nakakatuwa naman. Sinabi mo pa. Ganyan nga rin yung reaksyon ko nang imbitahan niya tayo sa kasal nila. Natuwa ako kasi parang dati lang, nagliligawan lang sila. Pero eto sila ngayon. Malapit ng ikasal. At maging totoong mag-asawa. Oh, bakit parang bigla namang lumungkot yung boses mo? Wala lang. Naisip ko lang na ilang taon na tayo nagsasama pero hanggang ngayon, hindi pa rin kita napapakasalan. Ano naman? Para na rin naman tayong mag-asawa, di ba? Parang, pero hindi pa rin kasi nga, hindi pa kita napapakasalan. Hindi naman importante yon para sa akin, sweetie. Kasi sa ilang taon na pagsasama natin, wala kang ibang ipinakita at pinaramdam sa amin ng anak mo kung hindi puro pagmamahal. Pero gusto pa rin kitang pakasalan. Gusto kong sabay tayong humarap sa altar at mangako sa Diyos na mamahalin natin ng habang buhay ang isa't isa. Mangyayari din yun. Siguro hindi pa nga lang sa ngayon kasi nga medyo gipit pa tayo. Pero naniniwala ako na ibibigay din yun ng Diyos sa atin. Alam ko na marami na akong pangakong binitawan sa iyo, Kat. Pero itong pangako na to, ang pipilitin ko na matupad balang araw. Darating ang panahon
na magpapakasal din tayong dalawa. Papadudot nang malaman ng mga magulang namin ang tungkol sa pagbubuntis ko ay pareho silang nagalit. Normal naman siguro yon na reaksyon ng mga magulang na pinag-aaral ang kanilang mga anak. Pero kaagad ding nawala ang galit na yon nang sabihin ni Danny na pananagutan niya ako. At doon nga ay nagdesisyon kami na huminto sa pag-aaral at bumukod na lamang ng tirahan. Umupa kami ng mura at maliit na bahay na sakto lamang para sa aming dalawa. Sa isang fast food chain pa siya pumasok noon para magtrabaho at ako naman ay namasukan na mananahi sa isang factory na malapit sa amin. Mabuti na lang at kakilala ko ang supervisor doon kaya kaagad akong natanggap nang mag-apply ako kahit 3 buwan na akong buntis. Papadudot, hindi pala talaga madali ang maging magulang o ang pagbuo ng isang pamilya. Kahit nagbubuntis pa lamang ako noong umpisa ay napakarami na naming naging gastusin lalo pa nga nang makapanganak na ako. Kaya naman sinantabi muna namin ni Danny ang plano naming pagpapakasal. Sa akin naman ay ayos lang kahit na hindi muna kami makasal. Dahil nagagampanan naman namin ang responsibilidad niya bilang partner ko at tatay ng anak namin na si Nathan. Pero si Danny talaga ang palaging nagbabanggit ng tungkol doon na sana raw ay matupad niya ang pangako niya sa akin na mapakasalan niya ako sa loob ng simbahan, Papadudot. Pangarap na sana ay matupad pagdating ng panahon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Puro babae ang hindi gustong maikasal sa taong minamahal niya. Pero sa dami at taas na mga gastusin ay inalis ko muna yon sa isipan ko. Kasi nga ay masaya naman ako sa simpleng pamumuhay namin ng pamilya ko kahit na hindi pa kami kasal ni Danny. Sa paglipas na mga taon ay napatunayan ko na hindi talaga ako nagkamali ng lalaking pinili na mahalin. Kasi palaging pinaparamdam ni Danny sa amin ng anak ko ang walang kapantay na pagmamahal. Simple lang din talagang naging buhay namin, Papadudot. Kahit nag-end of contract si Danny sa mga pinagtatrabahuhan niya ay hindi siya nababakante kasi nakakahanap din kaagad siya ng kapalit. Ayaw niya rin kasi na pare-pareho kaming mahirapan sa mga gastusin. Kahit may trabaho pa ako noon ay iba pa rin kung siya ang kumikita ng pera para daw sa pamilya namin. Responsibilidad niya raw ang pagiging padre de pamilya kaya kahit kailangan niya, Papadudot. Sweetie, nasan ka? Nandito sa kusina, nagluluto. Ay, nandito ka lang pala. Katatapos ko lang magluto nitong binagoongang baboy. May ibabalita ako sa'yo. O ano yun? At parang excited ka. Ay, teka lang. Papatayin ko lang tong apoy sa kalan, ha? O yan, patay na. Halika, maupo muna tayo doon. Yan, tabihan mo ako. Ano ba yung sasabihin mo at ang laki ng ngiti dyan sa mga labi mo, ha? Ito talaga yung gusto kong sabihin sa'yo. Oh, para saan tong inabot mong sobre? Oh, pera ang laman nito, ah. Oo, back pay ko yan mula dun sa huli kong trabaho. Anong plano mo dito? Gagamitin mo na ba ito na panghulog sa motor na plano mong kunin? Hindi, sweetie. Ang totoo, para to sa pampakasal natin. Ha? Sigurado ka ba dyan? Oo naman, bakit? Hindi ka pa ba sigurado na ako yung gusto mong pakasalan? Siyempre sigurado na. Pero kasi di ba, matagal mo nang gustong kumuha ng motor na hulugan. Kailangan mo yun sa trabaho para hindi ka na nagko-commute. Kaya lang hindi nga tayo makakuha ng motor mo kasi nga laki ng down payment eh. Pero ito na yung pera oh. Pwede na natin gamitin itong pang-down sa motor mo na gusto mong kunin. Sweetie, sabi ko naman sa'yo na mas importante ka kaysa mga bagay na gusto ko, di ba? At syempre, mas importante rin ang magiging kasal natin kaysa sa motor na gusto kong kunin.
Alam mo ba, nang mahawakan ko ang perang to, na-imagine ka agad kita. Naka-wedding gown ka at naglalakad palapit sa kinatatayuan ko. Na-imagine ko mga sarili natin na nasa harap ng altar at nagbibitaw ng pangako na panghabang buhay. Ano ba yan? Naiisip ko palang naiiyak na kaagad ako. At nahahawa naman tong mga mata ko dyan sa pag-iyak mo. Ewan ko ba kung bakit masyado ako nagiging madrama kapag tungkol sa pagpapakasal natin na pinag-uusapan. Siguro kasi, yun na lang halos ang pangako na hindi ko pa natutupad sa'yo. Pero tinupad mo naman lahat-lahat ng mga naging pangako mo. Alam mo, sa totoo lang, araw-araw kitang pinagpapasalamat sa Diyos. Yung araw na nakilala kita at nagkaroon tayo ng anak. Ako rin. Ikaw at ang anak natin na naging pinakamagandang regalo sa akin ng Diyos. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Kat? Magpapakasal ka naman sa akin, di ba? Oo naman. Wala na akong ibang lalaki na gustong pakasalan kung hindi ikaw lang. Kaya huwag ka nang umiyak at simulan na natin pag-usapan ang plano sa magiging kasal natin. Sige, sweetie. Excited na talaga ako. Ako rin. Excited na akong makita ang apelyido mo pagkatapos ng pangalan ko. Papa Dudut, nakita ko na halos maluha-luha si Danny habang sinasabi niya sa akin ang magandang balita na may pera na siya na pampakasal namin. Pakiramdam ko nga noon ay mas excited pa talaga siya kesa sa akin, kaya hindi ko na rin talaga napigilan ang sarili ko na maluha sa sobrang tuwa. Ang dami na kaagad naming pinag-usapan na mga plano na tungkol sa kasal. Saang simbahan kami magpapakasal, saan ang reception, sino-sino ang mga imbitado at kung ano-ano pa. Pinaplano na namin noon ng mga bagay na dati lang ay pinapangarap namin. Kaya naman natapos ang pag-uusap na yon sa isang mahigpit na iyakapan. Papadudot nang sabihin namin ang plano naming pagpapakasal sa mga magulang namin ay pare-pareho silang natuwa at na-excite para sa amin. Alam kasi nila kung gaano namin kagusto ni Danny ang makasal, kaya ibibigay daw nila ang 100% na suporta nila sa amin. Kaya lang bago pa namin matuloy na gawin ang mga plano na pag-usapan namin ni Danny ay may nangyaring hindi inaasahan noon. Naospital ang anak naming si Nathan at kinailangan na operahan sa bato. Nang dahil doon ay nagastos namin ang perang inihanda ni Danny na dapat ay para sa kasal namin, Papa Dudut. Sweetie, anong sabi ng doktor sa'yo? Kumusta na raw si Nathan? Naging maayos naman daw ang resulta ng operasyon sa kanya. Wala na raw tayong dapat alalahanin dahil okay na rin ang kalagayan niya. Ay, salamat naman sa Diyos at hindi niya pinabayaan ang anak natin. Kaya nga, sweetie. Grabe yung pag-aalala ko nung bigla na lang siyang umiyak dahil sa matinding pagsakit ng tagiliran niya. Mabuti na nga lang at napa-opera kagad natin siya. Kasi hindi ko kakayanin kapag may masama nangyari sa anak natin. Mabait na bata si Nathan. Kaya naniniwala ako na hindi rin siya pababayaan ng Diyos. Tama ka, sweetie. Mabait at matapang na bata si Nathan. Kaya nalagpasan niya ang pagsubok na to. Ay, sweetie. Sorry ah. Oh, sorry saan? Kasi nagastos natin yung pera na dapat pampakasal natin sa susunod na buwan. Ano ka ba naman, sweetie? Dapat hindi mo inaalala yan. Walang mas mahalaga ngayon kaysa sa pagkakaligtas ng buhay ng anak natin. Alam ko naman yun. Hindi ko lang talaga mapigilan ng mag-guilty. Bakit ka naman nagigilty, sweetie? Ako ang padre de pamilya. Kaya dapat pinaghahandaan ko mga ganitong klase ng emergency sa buhay natin. Kaya nga emergency, di ba? Kasi wala tayong idea kung kailan yun pwedeng mangyari. Pero dapat palagi ako may nakatabing pera para sa mga ganitong bagay. Paano kung dalawa kayo ni Nathan na biglang na ospital? Saan ako kukuha ng mas malaking halaga para maipagamot kayo? Tsaka dapat din, gumawa pa ako ng paraan para hindi magalaw ang pera na para sa kasal nating dalawa. Dapat mas pinagbuti kong pag-iipon ko. Dapat hindi ako naging pabayang padre de pamilya. Oh, bakit bigla ka na lang natahimik dyan? At nakatitig ka pa sa akin?
Wala lang. Anong wala, sweetie? Matutunaw na ako sa pagtitig na ginagawa mo sa akin. Ngayon ko lang kasi mas na-realize kung gaano ko kamahal ng Diyos. Ha? Anong ibig mo sabihin? Danny, sa dinami-rami ng lalaki dito sa mundo, ikaw pa talaga yung ibinigay niya sa akin. Isang lalaki na walang ibang ginawa kung hindi isipin ko ano yung magpapasaya sa akin. Siyempre, doon na naman ako nagiging masaya eh. Kapag nakikita at nararamdaman ko na masaya ang babaeng pinakamamahal ko. Ang cheesy naman talaga ng asawa ko. Ang sarap namang marinig nun mula sa'yo. Naasawa mo na ako kahit di pa naman tayo kasal. Danny, mula nang panagutan mo ko tang anak natin, itinuring na kitang asawa ko. Kahit nga hindi na tayo magpakasal, ayos lang sa akin eh. Kasi alam ko naman na magsasama tayo sa habang buhay. Yun naman ang hindi ko papayagan dahil nangako ko sa'yo. At kilala mo ko, Kat. Lahat ng pangako ko, pipilitin kong tuparin, lalo na kung para sa'yo. Papadudot dahil sa dami nga ng mga gastusin namin sa bahay noon kagaya ng mga bills na kailangang bayaran, upa sa bahay, pampaaral sa anak naming si Nathan at kung ano-ano pa ay hindi kami kaagad nakapag-ipon ni Danny. Kaya nang maospital ang anak namin at kinakailangan ng operahan ng perang pampakasal sana namin ang nagamit namin para kay Nathan. Siyempre hindi naman kami nagsisisi ng gamitin namin ang pera dahil buhay ng anak namin ang nakasalalay at nanganganib ng mga oras na yon. Sa awa ng Diyos ay naging maayos naman siya pagkatapos ng operasyon. Kahit nangihinayang kami sa hindi matuloy-tuloy noon na plano naming pagpapakasal ay masaya pa rin kami ni Danny dahil wala na sa panganib ang buhay ng anak namin. Ayos lang kahit na makancel ang kasal, ang mahalaga ay kumpleto pa rin ang aming pamilya. Palagi namang may tamang oras para sa lahat. Siguro'y alam ng Diyos na hindi pa yon ang oras para makasal kami ni Danny, Papa Dudut. At tanggap namin yon ng partner ko. Dahil pareho kaming sigurado na ibibigay ng Diyos ang kasal sa aming dalawa. Sa tamang panahon mangyayari yon, Papa Dudut. At umaasa kaming malapit na. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mula noon ay sabay na naming pinag-e-effortan ni Danny ang pag-iipon ng para sa kasal namin. Paunti-unti ay palagi kaming nagtitira ng maliit na halaga mula sa sinusweldo namin. May mga oras na nagagalaw namin yon lalo na kapag nagigipit kami o kaya ay may emergency na nangyari. Kagaya ng nanay ko naman ang maospital kaya gumastos din kami ng malaki. Pero ginagawan din namin ang paraan para maibalik ang naipon namin, Papa Dudut. Desidido na rin kasi kami ni Danny na magpakasal at nakikita ko na gusto na rin talaga yung mangyari ng partner ko. Kaya naman hindi ko na hinayaan na mag-isa lamang siya na kumilos para matupad yon. Gusto ko na pareho kaming maging dahilan ng pagtupad ng pangarap namin. Siguro ay nakita ng Diyos ang pagsusumikap naming dalawa sa pangarap na yon. Unti-unti kasi ay nagsimula na ring gumaan ang buhay namin kahit papaano. Naging regular na si Danny sa pinagtatrabahuhan niya tapos ay nakabili pa siya ng motor. At pagkalipas nga ng ilang taon ay naging sapat na ang perang naipon namin para sa pinapangarap naming kasal, Papa Dudut. Sweetie, eto na ang kape mo. Thank you. O, kumusta ang lakad mo? Nakapagpa-schedule ka na ba sa simbahan para sa kasal natin? Ayun nga yung gusto kong sabihin sa'yo pero nahihirapan ako kaya kanina pa ako tahimik. Bakit? May problema ba? Oo eh. Hindi kasi ako binigyan ng staff doon sa simbahan ng schedule para sa date na gusto natin. Bakit naman daw? May nakakuha na ba ng date na gusto natin? May ibang mga date pa naman tayo na napagpilian para sa kasal, di ba? Kahit yung ibang date na gusto sana natin, di rin nila binigay sa akin. Oh, bakit nga? Dahil daw sa possibility na mag-lockdown ulit dito sa lugar natin,
Hindi raw muna sila tatanggap ng kahit na anong selebrasyon sa loob ng simbahan. Baka raw kasi magkaroon sila ng problema at sila pang maipit sa huli. Ay, ganun? Sayang naman, sweetie. Kaya nga, sweetie. Nakiusap pa nga ako sa staff ng simbahan at kay Father na pagbigyan tayo kahit 1 oras lang. Saglit lang naman ang seremonya ng kasal pero hindi pa rin sila pumayag. Ay, ano ba yan? Kung kailan halos handa na ang lahat para sa kasal, may ganitong problema na naman tayong makakaharap. Ewan ko ba kung bakit parang napakaraming balakid sa plano natin na magpakasal? Baka naman kasi hindi pa talaga oras na makasal tayong dalawa. Baka may iba pang plano sa atin ng Diyos kaya hindi niya pa tayo mapagbigyan. Kailan naman niya kaya tayo pagbibigyan? Kailan niya ako tutulungan na tuparin ang pangako ko sa'yo? May tamang panahon para sa lahat. Sabi ko naman sa'yo, kailangan lang nating maghintay. Sorry. Hindi ko lang talaga maiwasan na malungkot at mainis. Ang tagal na kasi nating pinaplano to eh. Ang tagal na kitang gustong pakasalan. Kasal lang naman yun. Ang mahalaga, magkasama pa rin tayo hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nagbabago at mahal na mahal mo pa rin kami ng anak mo. Para sa akin, sobra-sobra na yun. Hindi yun basta kasal lang, Kat. Alam mo naman kung gaano ka-importante sa akin ang bagay na yun, di ba? Gusto kitang pakasalan, hindi lang para maging legal mo kong asawa. Gusto ko na makasal tayo kasi naniniwala ako na doon ko mapapatunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Nagawa mo na yon, Danny. Sa ilang taon na pagsasama natin, napatunayan mo na ang pagmamahal mo sa akin. Pero hindi pa rin yun sapat. Gusto ko na hindi lang ang anak nating si Nathan na magdala ng apelido ko, kung hindi pati na rin ikaw. Gusto ko araw-araw kitang tatawagin na misis ko. Ikaw talaga, Danny. Pinapakilig mo lang ako eh. Seryoso ako, Kat. Alam mo naman na walang katumbas ang pagmamahal ko para sa'yo, di ba? At gusto kong patunayan yon sa pamamagitan ng sagradong kasal. O sige, hihintayin ko ang araw na yon. Pero sa ngayon, makontento muna tayo sa kung ano tayo. Yung magkasama tayo kahit hindi pa tayo kasal. Kasi pareho naman tayong masaya, di ba? Basta, naniniwala ako na darating din ang araw na ibibigay sa atin ng Diyos ang pinapangarap nating kasal, Danny. Kung minamalas nga naman talaga Papa Dudut ay ayos na sana ang lahat pero pumasok naman ang pandemya dito sa ating bansa. Nagsarado ang mga simbahan para sa kahit na anong okasyon o seremonya. Naging madalas din ang lockdown sa lugar namin at nabawasan ang mga araw na pinapasok namin sa trabaho. Kaya naman nabawasan din ang kinikita naming pera, Papa Dudut. Muli po kaming nagsimulang magipit at doon din ay nagsisimula na naming magalaw ang ipon namin. Lalo na nang parehong tamaan ng COVID ang mga magulang namin. Pero mabait pa rin ang Diyos dahil pareho rin silang nakaligtas mula sa sakit. Kaya nga lang naging mahirap ang buhay namin noon dahil na rin sa malaking adjustment na kailangan naming gawin, Papa Dudut. Hindi kami masyadong nakakalabas ng bahay. Kailangan namin mag-stock ng mga pagkain at magtipid kaya posibleng magkasakit ang sino man sa amin anumang oras ng panahon na yon. Mabuti na lamang sa mga huling buwan ng taong 2021 ay bumaba na ang porsyento ng may mga COVID at lumuwag na rin ulit ang lahat dito sa ating bansa, Papa Dudut. Sweetie, nasan si Nathan? Nandun siya sa mga pinsan niya. Saan ka ba galing? Nagpaprint ako ng invitation para sa kasal natin. Eto, tinan mo. O sige, upo muna tayo sa sofa at titingnan ko yung mga hawak mo. Patingin nga. O ito, sweetie. Ilalabas ko na dito sa envelope para makita mo. O yan. Wow! Ang ganda naman! Nagustuhan mo ba? Oo, sobra! Hindi ko na nga matandaan tong litrato natin na ginamit mo para dito sa invitation eh. Pina-edit ko pa nga ang mga yan eh. Kasi malabo na sa cellphone ko. Mabuti nga nagawan pa nila ng paraan pero
Hindi na nga lang ganun kalinaw. Hindi naman halata na malabo. Ang ganda nga ng pagkaka-edit lalo na ng kulay. Parang bagong kuha lang. Siyempre, kinulit ko talaga yung nag-i-edit dun sa computer shop para ayusin nila yan. Tapos, namigay na rin pala ako ng invitation sa ibang kapitbahay natin. Sakto kanina may nakasalubong ako mga kaibigan at kamag-anak natin. Inabutan ko na rin sila. Kaya pala parang pagod na pagod ka kasi ang dami mo yatang dinaanan at pinuntahan kanina. Hindi naman masyado. Ayos lang ako, sweetie. Anong hindi masyado? Pinagpapawisan na nga yung leg at dibdib mo. Halika nga at pupunasan ko yan itong hawak kong face towel. Alam mo naman na pawisin talaga ako. Pero sige, punasan mo na tong leg ko. Pati na rin ang likod ko. Kita mo na? Pati likod mo basa na rin ng pawis. Alam mo, sweetie, hindi ka na dapat nag-effort na magpagawa ng wedding invitation. Tsaka hindi mo na dapat pinamigay ang mga yan. Hindi naman sa nagtitipid tayo kasi may budget namang nakalaan para sa magiging kasal natin sa susunod na linggo. Pero magsi-civil wedding lang naman tayo. Kaya hindi na natin kailangan ng bonggang handaan. Anong civil wedding lang? Sweetie, ito na yung pangarap na matagal na natin gustong mangyari. Yung makasal tayo sa isa't isa. Alam ko naman yun. Ang totoo, nahihiya nga ako sa'yo Kasi binenta mo pa talaga yung motor mo para sa magiging kasal natin. Alam mo naman, di ba? Kung gaano ko kagusto na makasal tayong dalawa. Kung hindi nga lang sa nangyaring pandemic, matagal na kitang naging misis. Pero ito na yun. Totoo nang matutupad natin ang pangarap natin, sweetie. Grabe, ang dami mo talagang sinakripisyo para sa magiging kasal na to. Ano ka ba? Motor lang naman yung binenta ko. Hindi naman ako nagbenta ng kidney. Hindi lang naman yung motor mong tinutukoy ko. Lahat ng mga ginawa at sinakripisyo mo para sa akin at sa anak natin, Danny. Thank you talaga ha. Thank you kasi dumating ka sa buhay ko. Thank you kasi hindi ka napagod na to pa rin ang pangako mo na to. Yung makasal tayong dalawa. Thank you rin kasi sinuklian mo ang lahat ng pagmamahal na binigay ko sa'yo. Ay, hindi nga ako makapaniwala na 1 linggo na lang magiging totoong misis na kita. Kahit naman ako hanggang ngayon pakiramdam ko, panaginip pa rin yung mangyayaring kasal natin. Kasi ito na yung sagot sa paulit-ulit na dasal na ginagawa ko sa Diyos. Danny, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero parang nahihirapan akong huminga. Teka, huwag mong sabihin na inaatake ka ng hika mo. Ang tagal mo nang hindi hinihika Wala ka na ring inhaler. Kat, nahihirapan talaga akong huminga. Sandali, hihingi ako ng tulong. Babalik agad ako ha. Kumalma ka lang, please. Huwag kang umalis sa tabi ko. Danny, bitiwan mo ang kamay ko. Kailangan ko humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Kailangan madala ka sa ospital. Please, huwag kang umalis sa tabi ko. Huwag mo ako iwanan. Danny! Kat, sorry, pero parang hindi ko na yata kaya. Nahihirapan na talaga ako huminga. Please naman huwag mo sabihin yan. Lumaban ka lang, Danny. Please, lumaban ka. Parang awa mo na. Magpapakasal pa tayo, di ba? Sa susunod na linggo na yun, kaya please, please. Magpakatatag ka. Magpakatatag ka, Danny. Danny! Danny! Danny, huwag mo ipikit ang mga mata mo. Please, gumising ka. Danny! Danny! Gumising ka, parang awa mo na. Danny! Papadudot nang dumating ang anak kong si Nathan ay muli siyang kaagad na lumabas para humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin. Habang ako naman ay walang tigil sa pag-iyak at pakiusap kay Danny na magpakatatag siya at lumaban. Hindi ko siya magawang buhatin dahil masyado siyang malaki at mabigat.
Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya habang sinasabi ko sa kanya ang mga dahilan kung bakit dapat siyang lumaban. Ang tungkol sa mga plano namin sa future at ang mga pangarap namin tulad ng pagpapakasal at ang pagsasama ng panghabang buhay. Naramdaman ko pa noon ang paghawak niya rin ng mahigpit sa kamay ko nang muling bahagyang magmulat ang mga mata niya habang hirap na hirap siyang huminga. Naramdaman ko na pilit siyang lumalaban pero nararamdaman ko rin na unti-unti nang hindi kinakaya ng katawan niya. Muli siyang nagbitaw ng pamamaalam sa akin at nagpasalamat sa lahat ng magagandang alaala naming dalawa. At ang kahuli-hulihang kong narinig mula sa kanya ay ako lang ang babaeng mamahalin niya hanggang sa kabilang buhay, Papa Dudut. Nang madala si Danny sa ospital, katulong ang mga kapitbahay namin ay kagad na sinabi ng doktor na wala na siyang buhay. Namatay siya nang dahil sa sakit niya na asthma. Sobrang sakit noon para sa akin at halos mawalan ako ng malay. Pilit lamang ako na nagpapakatatag dahil kasama ko rin noon ang anak naming si Nathan. Pero nang muli ko makita ang katawan ni Danny na wala ng buhay ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na mapahagulhol. Niyakap ko pa ulit siya habang paulit-ulit na nakikiusap na buksan niya ang mga mata niya. Nagumising siya para sa akin dahil magpapakasal pa kaming dalawa. Pero bigo ako na muling bumalik sa akin ang asawa ko. Grabe lang talaga, Papa Dudut, dahil napakarami na naming pinagdaanan ni Danny. Ang bawat isa ang naging sandalan at kuhana namin ng lakas sa napakaraming taon. Sa kanya na rin po umikot ang mundo ko kaya hindi ko rin talaga alam kung paano pa muling magsisimula. Paano pa ako muling mabubuhay kung hindi na siya kasama. Pero kagaya ng sinabi ng mga magulang ko at magulang ni Danny ay kailangan ko pa rin magpakatatag para sa anak naming si Nathan. At yun ang ginawa ko kahit napakahirap. Isang linggo lang noon, Papa Dudut, dapat ay ikakasal na kami ni Danny. At hindi ko po akalain na yung araw na dapat ay kasal namin ang araw na huling beses ko siyang makakasama. Dahil yun din ang araw na naging libing niya. Ang damit niya na dapat ay susuotin sa pagpapakasal namin at ang suot ko rin na dress na dapat ay pangpakasal ko ay hindi na namin nagamit pa. Nakiusap ako sa pare na basbasan kami bilang mag-asawa kahit man lang sa huling araw na makakasama ko ang katawan ni Danny. Pumayag naman ang pare at ang araw ng libing niya ay ang araw din ng naging kasal naming dalawa. Gusto kong iparamdam noon kay Danny na kahit nasa kabilang buhay na siya ay tinupad ko pa rin ang pangarap namin na magpakasal. At tutuparin ko rin ang pangako ko na siya lang ang lalaking mamahalin ko habang ako ay nabubuhay sa mundong ito. 20 years old lang ako noong nang iwan kami ng tatay namin matapos siyang aksidenteng malunod sa dagat. Sa edad kong yon ay ako na po ang nagsilbing breadwinner ng pamilya namin. Pagkatapos graduate ay ibinuhos ko ang buong oras ko sa pag-aaral, sa pagpapaaral sa 3 kong kapatid at pag-aalaga sa sakiting kong ina. Natagalan po, Papa Dudut, bago ko natapos ang mga responsibilidad ko sa pamilya ko. Maayos ko namang napagtapos ang mga nakababata kong kapatid. Ngayon ay may kanya-kanya na silang trabaho at sariling pamilya. Pero dahil ang focus ko noon ay buhayin ang pamilya ko, ay nawalan ako ng oras para sa sarili ko, Papa Dudut. 30 anyos na ako noon nang ma-realize kong never pa ako nagkaroon ng maayos na relasyon. Nang mamatay ang nanay ko 5 years ago dahil sa komplikasyon sa baga ay nabigyan ako ng pagkakataong mag-focus naman para sa sarili ko. Sa mga panahon lang yon ko na ibigay sa sarili ko ang mga kagustuhan ko at isa na rito ang paghahanap ng maayos na relasyon. Good karma na rin siguro ang nangyari sa akin, Papa Dudut, dahil kung kailan ako muling nagbukas ng pinto para sa puso ko,
ay agad naman akong ipinakilala ni Cupido sa babaeng bumihag sa aking puso, Papa Dudut. O sige na guys, mauna na ako sa inyo. Uwi na ako. Kuya, may lighter ka ba dyan? Ha? Uy, bawal magyosi rito. Nasa ospital ka oh. Nasa labas naman ako ng ospital Kahit na nasa hospital premises ka pa rin. Ano ba yan? Ang ganda-ganda mo tapos nagyosi ka. Bakit? Para sa mga pangit lang ba ang sigarilyo? Hindi, pero nakakapangit ang paninigarilyo. Maawa ka sa baga mo. Ano ngayon? Baga mo ba to? Matapang ka ngayon pero 10 years from now, sigurado ako magkikita ulit tayo pero pasyente ka na. Matagal pa naman pala. Aba, ibang klase ah. Ano, may lighter ka ba o wala? Wala nga akong lighter. Pero kahit meron akong dala, hindi ko ibibigay sa'yo. Kasi nga bawal magyosi dito sa ospital. Di bawal na kung bawal. Ang aga-aga nagyosi ka. Ang aga-aga nangingielam ka. Pumasok ka na lang kaya sa trabaho mo. Kaka-out ko lang. Pauwi na ako. Graveyard shift. Di umuwi ka na. Ang sungit naman. Bakit ka ba nandito sa ospital? Sinong may sakit? Walang may sakit sa amin. Kakapanganak lang ng ate ko. O kita mo na? May bagong baby pala kayo tapos nagyosi ka. Alam mo ba na mas apektado ang mga taong nakakalanghap ng usok ng yosi kesa sa mismong nagyosi? Kaya nga nasa labas ako, diba? Hindi naman ako magsisindi sa tabi ng pamangkin ko. Kahit na. Naiiwan pa rin ang amoy ng yosi sa katawan mo. Diyan sa damit mo. Sa mga kamay mo. Yan ang maaamoy ng mga tao sa paligid mo. Third hand smoking ang tawag dyan. Sa kailangan ko magyusi. Naghahanap ang katawan ko ng sigarilyo lalo na kapag stressed ako. Ba't ka naman stressed? Ang toxic ng pamilya namin ngayon. Nagle-labor na si ate pero hindi pa rin maibaba ni mama ang pride niya. Nanganak na't lahat yung kapatid ko, galit pa rin sila sa isa't isa. Bakit? Ano bang nangyari? Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng lalaking tsismoso. Hindi ako tsismoso. Curious lang akong tao. So, ano ang nangyari? Mahabang kwento? Aabutin tayo ng next shift mo kapag nagkwento ko sa'yo. Ayos lang sa akin kahit abutin na ako ng susunod na shift ko. Oh, simulan mo na magkwento. Basta, ang bottom line, galit si mama sa mga lalaki. Ayaw niya kami mag-boyfriend. Pero hindi siya sinunod ni ate, nakipag-boyfriend siya nang hindi alam ni mama. Nalaman na lang namin nung nabuntis siya kaya ayun, mas lalong nagalit si mama. Simula nun hindi na sila nag-iimikan. Ewan ko ba? Ang taas-taas ng pride ni mama. Hindi man lang niya magawang bisitahin ang unang apo niya. Unang apo niya yung baby? Wow, congrats! Ang hirap maging masaya kung alam mong hindi magkasundo ang pamilya mo. Nakakawalang gana. Alam mo, imbis na sunugin mo yung baga mo, gumawa ka na lang ng paraan para magkaayos yung ate at mama mo. Tingin mo wala akong ginawa tungkol dyan? Nagawa ko na lahat, wala pa ring epek. Milagro na lang ata makakapagpabago kay mama Intindihin mo na lang ang mama niyo. Sana naman maintindihan din niya na wala magagawa ang pagkakaroon niya ng mataas na pride. Teka nga, ba't pa ako nag-i-explain sa taong hindi ko namang kilala? Basta ganun na nangyari, huwag ka na mag-follow up question. Alam mo, mas nai-stress ako sa'yo. Kalma! Romel nga pala. Nice to meet you. Umuwi ka na at maghahanap pa ako ng pansinde. At teka sandali. Ikaw, ano pangalan mo? Loren. Matapos ang maiksing pag-uusap namin yon ni Lauren ay mabilis kaming nagkagaanan ng loob, Papa Dudut. Tuwing nag-rounds ako sa kwarto ng kanyang kapatid nakakatapos lang mga anak ay palagi ko siyang inaasar na pinapatulan naman niya pabalik ng asar din. 3 araw silang nanatili sa ospital noon dahil kinakailangan pang magkaroon ng ilang laboratory tests ang pamangkin ni Lauren. Dahil night shift ako ay palagi ako noong dinadalaw ni Lauren sa station namin para makipagkwentuhan.
Papadudot, marami ako nalaman tungkol sa buhay ni Loren sa maikling panahon ng pagsasama namin. No boyfriend since birth pala siya kahit strikto ang nanay niya pagdating sa mga lalaki. Mabuting araw at hindi pinalayas ang kapatid niya noong nalaman nilang buntis siya sa boyfriend nito. Nang ma-discharge ang kapatid nito ay yun na po ang huling pagkikita naming dalawa. Ang pagkakamali ko lang noon ay hindi ko nahingi ang contact details niya. Sinubukan ko po siyang hanapin sa Facebook pero noong in-add ko siya ay hindi niya ina-accept ang friend request ko. Akala ko noon ay hindi na kami magkikita pa. Pero mukhang tadhana na ang nag-decide na pagtagpuing muli kami dahil matapos ang halos 2 taon ay muling nagpakita sa akin si Loren. Nang muling manganak ang kapatid nito sa ikalawang pagkakataon, Papa Dudut. Uy! Loren? Oo, tama, Loren! Long time no see ah! Sino ka? Magkakilala ba tayo? Si Romel! Di mo na ako naaalala? Ako yung nurse na kasama mong nakabantay sa ate mo noon nung nanganak siya. Oo nga! Ikaw nga! Sorry, hindi kita naalala. Ang tagal na kasi nun. Muntik na nga rin kita hindi makilala eh. Nagbago itsura mo ah. May clean na pala buhok mo. Oo, sunod sa uso. Kumusta ka na? Eto, night shift pa rin hanggang ngayon. Ikaw, ba't nandito ka? Huwag mo sabihing… Manganganak na naman ang ate ko. Talaga? Eh anong sabi ng nanay mo? Galit na naman ba? Ano pa nga ba? Wala rin naman siya magagawa, nandyan na yan eh. O ano, stressed ka na naman. Baka magyosi ka na naman dito sa ospital ah. Hindi na. Matagal na akong tumigil sa paninigarilyo. Tama yung sinabi mo. Hindi healthy ang pagyoyosi lalo na't may baby kami sa bahay. Good yan. So, hula ko, di mo na naman kasama nanay mo no? Malamang. Hindi pa rin sila nagkakaayos ni ate hanggang ngayon eh. Ba't ba kasi siya nagagalit? Hindi naman nabata yung ate mo para pagbawalan niyang mga anak, di ba? Hindi siya galit sa panganganak ni ate. Galit siya kasi hindi siya sinusunod ni ate. Naniniwala kasi si mama na pare-pareho lahat ng mga lalaki. Mga oportunista, mga manloloko. Grabe naman yung nanay mo. Hindi naman lahat. Yun nga ang hindi niya magets. Pero may kasalanan din kasi si ate, kaya mas lumala ang galit ni mama sa mga kalalakihan. Bakit? Ano bang ginawa ng ate mo? Yung tatay kasi nung unang anak ni ate, tinakbuhan lang siya nung nalamang nagdadalang tao si ate. Etong ate ko naman hindi natuto, nag-boyfriend pa rin. Ngayon nabuntis ulit. Yung gagong boyfriend naman niya, itinanggi na siya ang nakabuntis kay ate. Di ayan, 2 anak, 2 ring lalaki na parehong bahagang buntot. So ngayon, masisisi mo pa ba si mama kung bakit gano'n na lang ang galit niya sa mga tulad mo? Pero hindi naman lahat katulad ng boyfriend ng ate mo. Anong hindi? Yung tatay namin niloko si mama. Iniwan kami ng mga bata pa lang kami. Nabisto siya ni mama na may pangalawa pala siyang pamilya. Pinapili siya kung sinong gusto niya makasama. Alam mo kung sinong pinili. Yung kabet. Yung kabet! Tama ka! Bata pa lang si mama, may namumuo na siyang galit sa mga lalaki. Naging witness siya kung paano bugbugin ng lolo namin si Lola nung bata pa si mama. Doon nagsimula ang pangit na pagtingin niya sa mga lalaki. Huwag mo sabihing pati ikaw man-hater na rin ha. Hindi ako man-hater. Ayoko rin sa ganung ugali ni mama pero minsan mapapaisip ka rin naman. Lahat kasi ng lalaking dumarating sa buhay namin kung hindi duwag at barumbado, mga taksil. So kanino kakampi? Sa mama mo o sa ate mo? Hindi ko alam. Kailangan bang mamili? Oo, aaminin ko minsan nakaka-frustrate talaga yung ganong mindset ni mama kasi inaalisan niya kami ng karapatang makakilala ng taong mamahalin namin eh. Pero masyado rin kasing rebelyo si ate minsan. Sa kagustuhan niyang patunayang mali si mama, mas lalo tuloy naging totoo lahat ng mga pinagsasasabi ni mama kasi nga mga walang kwentang mga lalaki ang napili niya. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, sino pipiliin mo? Wala. Bakit wala? Kasi pareho naman silang tama. Paano naging tama yung 2 yun?
Hindi mo kasi pwedeng sabihing mali ang iniisip ng mama mo. Kasi yun yung naranasan niya eh. Yun yung pinagdaanan niya. Yung ate mo naman, ipinaglalaban niya lang yung karapatan niya. Siguro yung pinaka-best na gawin mo, intindihin mo yung pinanggagalingan ng mama mo. Pero, wag mo ring isara yung isip mo tulad ng ginagawa niya. Dapat maging open ka sa opinyon ng iba kasi hindi naman lahat ng tao pare-pareho eh. May mga taong katulad ng tatay mo. May tao naman na katulad ko. Loyal. Sus, loyal ka? Oo naman. Pero wait lang ha. Magra-rounds muna ako. Balikan kita mamaya. O sige, balikan mo ako ha. Kailangan ko mag-vent para hindi ako sumabog. Alam mo naman kung saang room kami, no? Oo, hanapin na lang kita mamaya. Sige na. Balikan mo na yung ate mo. Maraming nagbago sa itsura ni Loren, Papa Dudut. Mas nagkaroon siya ng laman kesa noong huli ko siyang nakita. Ang dating hanggang bewang na buhok nito ay umiksi na hanggang tenga na lamang ang haba. Pero sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang panlabas na anyo ay wala pa rin nagbago sa ugali nito na siyang nagustuhan ko noong una kaming nagkita. Kung dati-rati ay hanggang sa alaala ko na lang umiikot si Loren. Nang araw na yon ay muli kaming pinagtagpo ng tadhana. Hindi ko na po sinayang ang chance na yon at agad kong kinuha ang social media accounts ni Loren. Doon na po kami nagsimulang maging malapit sa isa't isa, Papa Dudut. Nagsimula kami bilang online friends hanggang sa lakas loob ko siyang inanyayahang lumabas para kumain at mamasyal. Ang pagkakaibigan namin ay mas lumalim pa hanggang sa sinimulang ko na po siyang ligawan, Papa Dudut. Masasabi kong mas mahirap pa kesa sa pagdaan sa butas ng karayom ang ginawa kong panliligaw kay Loren. Totoo ngang napakalaki pala ng galit ng nanay niya sa mga kalalakihan. Hindi ko alam kung anong dahilan o kung paano ito nagsimula pero hindi ko yung ginawang rason para tigilan si Loren. Nagpursige ako sa panliligaw para mapasagot si Loren hanggang sa matapos ang halos 2 buwan ay sinagot niya rin ako kahit na hindi pabor sa akin ang kanyang ina, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, dahil sa sobrang man-hater nga ng nanay ng babaeng pinakamamahal ko ay naging patago po ang aming relasyon. Naging smooth pa rin ang relasyon namin dalawa kahit na ganoon, Papa Dudut, very mature ang naging trato namin sa aming relasyon. Hindi man maiwasang magkaroon kami ng misunderstanding kung minsan pero agad din naming naayos sa pamamagitan ng maayos na usapan. Naging motto na naming dalawa na walang matutulog hanggat hindi kami nagkakaayos. O habang nasa kalagitnaan kami ng tampuhan, ito ang isa sa mga sikreto kung bakit mas tumatag ang relasyon naming dalawa ni Loren. Sa pagtagal ng relasyon namin, halos masanay na kaming patago ang lahat ng ginagawa naming dalawa. Para kaming gumagawa ng kasalanan kahit na ang totoo ay pareho naman na nasa tamang edad na kami para mag-ibigan. Wala kaming tinatapakang ibang tao at pareho namang totoo ang nararamdaman namin sa isa't isa. Ito rin siguro ang nararamdaman noon ni Loren kaya matapos ang ilang buwang pagsasama ay nagdesisyon siyang aminin na ang katotohanan sa kanyang nanay. Alam kong hindi pa ako gusto ng nanay ni Loren noon pero malaki ang tiwala ni Loren na matatanggap din ako ng nanay niya kapag lubusan na niya akong makilala. Ibang-iba raw kasi ako sa mga lalaking dumaan sa buhay nila at umaasa si Loren na baka ako na ang magpabago sa pagtingin ng kanyang ina sa mga kalalakihan. Kaya nang dumating ang araw na iharap na niya ako sa kanyang nanay ay pinaghandaan ko talaga ang araw na yon, Papa Dudut. Ano, ready ka na? Sandali lang. Parang kinakabahan ako eh. Akala ko
ba inaabangan mo tong araw na to? Diba matagal mo nang sinasabi na gusto mong ipakilala na kita sa pamilya ko officially? Oo nga, pero alam naman natin yung ugali ng mama mo di ba? Allergic siya sa mga lalaki. Paano kung di niya ako matanggap? Alam kong matatanggap ka niya. Malayong malayo ka sa mga lalaking iniisip ni mama. Kaya nga ako matapang na ipakilala ka kasi tiwala akong ikaw ang makakapagpabago sa mindset niya na lahat ng lalaki pare-pareho. Kakayanin ko kaya? Oo naman, ikaw pa. Basta magpakatotoo ka lang. Ipakita mo kay mama lahat ng katangian na gustuhan ko sa'yo. Ay, sige. Whew! Kaya ko to. Tara, pasok na tayo. Tara. Hello, Ma! Sakto nandito ka. May papakilala sana ako sa'yo. Saan ka naman galing? Sino yung kasama mo? Siya po si Romel. Nurse siya sa ospital kung saan nanganak si ate. Doon kami nagkakilala. O anong ginagawa niya rito? Ipapakilala ko po siya sa inyo. Boyfriend ko po siya. Hello po tita. Kailan ka pa nagka-boyfriend? Magagalit ka po ba kapag sinabi kong matagal ko ng boyfriend si Romel? Di ba nag-usap na tayo tungkol sa pagbo-boyfriend na yan? Gusto mo ring matulad sa kapatid mo? Na 2 beses inanakan? Tita, hindi ko po gagawin yun sa anak nyo. Makakaasa po kayo Hindi na… kita kinakausap. Ma naman! Talagang ayaw niyo kong sunding magkapatid, ha? Sige, gawin niyo ang gusto niyong gawin. Total, wala na kayong respeto sa akin. Ma, ilang taon na ako. Nasa edad naman na ako para makipagrelasyon. Hindi na ako teenager na dapat pagbawalan kung magbo-boyfriend ba ako o hindi. Kahit ano pang edad ninyo, hindi magbabago ang katotohanang anak ko pa rin kayo. Kaya pagbabawalan ko kayo, lalo na kung alam kong itong makakabuti sa inyo. Bigyan niyo naman po ng chance si Romel. Mabait siya. Hindi siya tulad ng mga lalaking nakilala niyo. Hindi siya katulad ni Papa. Huwag mo ang masali-sali sa usapan niyang walang kwentang tatay ninyo. At huwag mo kong tinuturuan, Loren. Dahil mas matanda ko kaysa sa'yo. At ikaw, lalaki. Yes po tita. Umuwi ka na. Huwag niyo naman ako ipahiya sa harap ng boyfriend ko, Ma. Tingnan mo. Boyfriend pa lang yan. Pero ang laki na ng ipinagbago ng ugali mo. Sumasagot-sagot ka na sa akin ngayon? Kasi sarado na yung utak niyo, Ma. Hindi niyo pa nga nakikilala yung tao pero ginudge niyo na agad. Bahala ka. Ayoko makipagtalo sa'yo. Gawin mo kung anong gusto mo. Basta pinagsabihan na kita. Kaalis na nga. Ganda-ganda ng araw ko eh. Panira ka. O ano? Sabi ko sa'yo Pasensya ka na, ha. Baka bad mood lang si Mama. Basta tiwala pa rin ako na magugustuhan ka niya. Huwag ka sana magalit sa inasal niya, ha. Wala yun. Never ako magagalit sa magiging future nanay ko. Ikaw talaga? Halika, ipapakilala kita sa isa ko pang kapatid. Sana naman hindi rin siya man-hater, no? Lalaki yon, baliw. Halika na. Gets ko naman papadudot kung bakit nainis si Lauren sa kanyang nanay ng araw na yon. Pero kailangan ko ring intindihin na may pinanggagalingan ang galit ni Tita Olivia. Simula ng araw na yon ay ginawa kong misyon para sa sarili ko na baguhin ang pananaw ni Tita Olivia sa mga kalalakihan. Papadudot nagpatuloy ang relasyon namin ni Lauren kahit na alam naming pareho na hindi pabor sa amin si Tita Olivia. Umabot kami ng 3 taon bilang magkasintahan at sa loob ng mga taong yon ay ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para lang magustuhan ako ni Tita Olivia, papadudot. Ipinakita ko sa kanya na meron akong maayos na buhay at magandang trabaho para masuportahan ang anak niya. Siniguro ko rin na mararamdaman nila ang pagiging sincere ko kay Lauren. Alam kong pagbubuhat ng sariling bangko ang sunod kong sasabihin pero ibinida ko rin sa pamilya ni Lauren ang pagiging masipag, matulungin at maintindihin kong pag-uugali. Bawat galaw ko ay siniguro kong walang pagkakamali. Ayoko kasing makitaan ako ni Tita Olivia ng anumang negative sa mga ginagawa ko dahil alam kong gagamitin niya ito against sa akin.
Pero Papadudot, matapos ang lahat ng effort na ginawa ko ay wala pa ring nagbago sa pakikitungo sa akin ni Tita Olivia. Hanggang sa dumating ang araw na kinailangan niya ang tulong ko. Nagulat na lamang ako noon nang bigla akong makita si Lauren sa ospital na pinagtatrabahuhan ko matapos isugod si Tita sa ospital, Papadudot. Lauren, Romel! Kanina pa kita hinahanap. okay ka lang ba? Si Mama ay sinugod namin siya rito sa ospital. Oo, alam ko. Nakita ko yung ate mo sa harap ng operating room ngayon lang. Natakot ako nung nakita ko siya dito sa ospital. Akala ko may nangyari na sa'yo eh. Anong gagawin ko? Natatakot ako sa pwede mangyari, Romel. Ano bang nangyari? Hindi ko alam. Ang bilis ng mga pangyayari eh. Nanonood lang kami ng TV kanina tapos nung nagpunta si Mama sa kusina, bigla na lang siya nawala ng malay. Tumama ang mukha niya sa lamesa. Pagkagising niya, bigla siya nagsuka ng dugo. Huwag ka magalala. Tinitignan na siya ng mga doktor ngayon. Kanina pa kita tinatawagan eh. Sorry, hindi ko hawak yung phone ko kapag naka-duty ako eh. Kung alam ko lang ako na sana tumawag sa'yo. Malala ba siya? Ano nang lagay ni Mama? May balita ka ba? Makakasurvive ba siya? Kumalma ka lang, nasa mabuti na siyang mga kamay. Siguradong hindi siya pababayaan nila, Dok. Ang kailangan mong gawin, mag-focus ka kasi kailangan ka ng mama mo ngayon. Paanong kailangan? Anong kailangan kong gawin? Nakausap ko kanina yung nurse in charge. Nagka-internal bleeding daw si tita dahil sa ulcer niya. Lauren, maraming dugo ang nawala kay tita. Kailangan natin ng blood transfusion. Ako! Pwede ako! B positive ako! Unfortunately, very rare ang blood type ng mama mo. O negative ang blood type niya. Kaya O negative rin ang kailangan nating dugo. Si ate! Hindi rin match eh. Ano nang gagawin natin? Sa ngayon wala kaming available na O negative dito sa ospital. Pero naghahanap na sila kung may available pa sa iba. Paano kung wala mahanap? Ano mangyayari kay Mama? Huwag mo munang isipin yan. Makakahanap tayo, okay? Ang gawin mo, magtanong ka sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo, kung anong blood type nila at kung willing ba silang mag-donate ng dugo. Alam ko, minsan naiinis ako kay Mama pero ayoko siyang mawala, Romel. Please tulungan mo siya. Oo, may kinontak na akong kaibigan. May isa akong kakilalang O negative ang dugo pero kinokontak ko pa rin siya hanggang ngayon. Kung hindi lang sana ako naka-duty, pupuntahan ko na siya ngayon eh. Sino? Taga saan ba siya? Ako na lang pupunta sa kanya. May kinausap na akong kakilala para puntahan siya. Huwag mo nang problemahin yun. Huminahon ka lang, okay? Paano ko hihinahon? Nasa bingit ng kamatayan ng nanay ko. Halika nga, yakapin kita para kumalma ka ng konti. Hindi ko hahayaang may mangyari kay tita. Okay? Kaya kumalma ka lang. Alam naman nating fighter siya eh. Baka nga kapag nalaman niyang magkayakap tayo ngayon, biglang bumangon yun sa operating table para pagalitan ako eh. Nagbiro ka pa talaga sa ganitong sitwasyon. Pinapakalma lang kita. Tinan mo nga yung suot mong tsinelas, magkaiba pa. Paano naman kasi? Sobrang nagpanik na ako kanina. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Halika, may nakatago akong tsinelas sa nurse's station. Yun na lang muna yung gamitin mo. Paano si Mama? Kami nang bahala sa kanya. Okay? Pangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para makahanap ako ng donor. Kumalma ka na. Maraming salamat, Romel. Paano na lang ako kung wala ka? Sa awa ng Diyos ay naging matagumpay naman ang naging operasyon ni Tita Olivia ng gabing yon, Papadudot. Mabuti na lamang at meron akong nahanap na kaibigang may blood type na O negative na willing mag-donate. Matapos ang operasyon ay inabot ng ilang araw si Tita Olivia sa ospital. Ako ang naging katuwang ni Lauren upang magbantay sa kanyang nanay habang nagpapagaling mula sa sugat nito. Abot-abot ang pasasalamat ni Tita Olivia sa akin noon dahil sa mabilis kong pagresponde sa problema ang kinaharap ng kanilang pamilya. Ipinakilala ko rin noon si Tita sa kaibigan ko na siyang nagbigay sa kanya ng dugo. Papadudod sa pagkakataong yon ay nakasilip ako ng kaunting sinag ng pag-asa. Akala ko noon
ay mababago na ang pananaw ni Tita Olivia matapos ang nangyari, pero mali pala ang inakala ko dahil gumaling na ang sugat niya at lahat-lahat ay hindi pa rin naalis ang kinikimkim na galit ni Tita Olivia sa mga tulad kong lalaki. Bumalik siya sa dati niyang ugali at ng moment na yon ay na-realize kong tila wala na talagang chance na magbago pa si Tita Olivia. Pilit kong tinanggap ang katotohanang hindi na magbabago ang isip niya at kailanman ay hindi na niya ako matatanggap para sa kanyang anak, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papa Dudut, tanggap ko na noon na never ko nang makukuha pa ang ipinapanalangin kong approval mula kay Tita Olivia. Ganon pa man ay walang nagbago sa pakikitungo ko sa kanya. Itinuring ko pa rin siya bilang ina ng nobya ko. Puno ng respeto, pangunawa at paggalang. Malaki rin ang pasasalamat ko noon sa girlfriend kong si Lauren dahil sa kabila ng trato sa akin ng kanyang ina ay hindi niya ako pinabayaan at never niyang ipinaramdam na mag-isa lamang ako. Mataas man ang pader na namamagitan sa amin ni Tita Olivia ay unti-unti rin naman akong naging parte ng kanilang pamilya. Lagi akong present noon sa mga importanteng okasyon ng pamilya nila Lauren. Mula sa mga birthday, anniversary, maging Pasko at New Year ay nakakasama nila ako. Sa mga panahong yon ay hindi pa rin ako tumigil sa pagpapa-impress kay Tita Olivia. Alam kong wala na akong pag-asa pero tinuloy ko ang pagpapatunay na worth it ako para sa kanyang anak. Sa pagtagal ng panahon ay napansin ko na sa sobrang focus ko na pabaguhin ang image ko para kay Tita Olivia ay nalilimutan ko na minsan nang magpakatotoo sa aking sarili. Sobrang kalkulado ko na ang mga galaw ko noon sa takot na makagawa ako ng kamalian. Pilit kong binuo ang isang perpektong Romel. Pero doon ko nga na-realize na hindi na ang pananaw ni Tita Olivia ang binabago ko kundi ang sarili ko na mismo. Kaya bago ko pa makalimutan ang totoong ako ay lakas loob kong kinausap si Tita Olivia, Papa Dudut. Tita Olivia, nandito po ako. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Lauren? Maupo na po muna kayo. Umorder po ako ng food natin. Ang sabi ko, nasaan ang anak ko? Ang totoo po niyan, tita, kinausap ko po si Lauren na mag-set ng lunch para sa ating dalawa. Hindi po siya darating ngayon. Ako lang po ang nandito. Anong kalokohan to? Tita, gusto ko po sana kayong kausapin tungkol sa relasyon namin ni Lauren. Alis na ako. Tita, magpo-propose na po ako kay Lauren. Anong sabi mo? Please po, tita. Gustong-gusto ko po talaga kayong makausap. Kaya sana po mabigyan niyo ako ng chance. Pakinggan niyo lang po muna ako sandali. Tama ba ang narinig ko? Plano ko na po talaga mag-propose kay Lauren, tita. Pero hindi ko po yun gagawin hanggat hindi ko po nakukuha ang basbas ninyo. Huwag mo nang subukan kasi hindi kita papayagang magpakasal sa anak ko. Tita, alam ko po na galit kayo sa mga lalaki. Hindi ko po alam kung saan nagsimula ang galit niyong yan o kung bakit hanggang ngayon iisa pa rin ang tingin niyo sa amin. Pero nangangako po ako sa inyo na hindi po mararanasan ni Lauren ang naranasan niyo noon. Dahil hindi po ako ganong klaseng tao, tita. Pare-pareho lang kayo. Ganyan na ganyan ang pananalita ng mga lalaking manloloko. Tita, katulad po ni Lauren, wala rin po akong tatay. 20 years old po ako noon nung mawala ang tatay ko. Kasi mas pinili niyang ibuwis ang buhay niya para sa ibang tao. Anniversary ng mga magulang ko noon. Nasa dagat kami para mag-celebrate. Hindi ko po alam na yun na pala yung huling araw na makakasama ko ang tatay ko. May isang lasing po na nalulunod noon. Si tatay po ang unang rumisponde pero kapalit po ng katapangan niyang yun, buhay niya po ang nawala. Tingin mo ba mababago ng kwento mong yan ang pagtingin ko sa mundo? Hindi!
Sorry sa nangyari sa tatay mo. Pero hindi ko nakasalanan yon. Tita, hindi ko po ginagamit ang kwento ng tatay ko para baguhin ang pananaw niyo sa buhay. Gusto ko lang pong ipunto na hindi po lahat ng tao pare-pareho. Hindi po lahat ng tao katulad ng pinaniniwalaan niyo. Opo, hindi siguro naging maganda ang trato sa inyo ng tatay ninyo. Niloko kayo ng asawa niyo. Pero hindi po ibig sabihin no na ganun din po ang gagawin ko sa anak ninyo. Hindi po ganun ang lahat ng mga lalaki. Alam mo ba kung bakit wala akong tiwala sa mga lalaki? Kasi ang mga tulad ninyo, walang respeto sa mga kababaihan. Kahit kailan, hindi na magbabagong tingin ko sa inyo mga lalaki. Para sa akin, mapagsamantala kayo. Mga hayop kayo. Hindi mababago ng kahit anong kwento ang pang-aabusong nangyari sa akin. Biktima ako ng panghahalay. Alam mo kung sinong gumahasa sa akin? Kaibigan ng tatay ko. Ngayon, sabihin mo sa akin, deserve ko ba na mangyari sa akin yon? Isang 40 anyos na humalay sa isang 17 anak ng kanyang kumpare? Anong kasalanan ko? Bakit kailangan ko maranasan ng ganong klaseng kahayupan? Sorry po, tita. Hindi ko po alam na ganun pala ang nangyari sa inyo. Malaki ang pasasalamat ko sa'yo dahil tinulungan mo ako nung nangailangan ako. Pero pasensya ka na. Hindi kita matatanggap sa pamilya ko. Tita, sandali. Bago po kayo umalis, may gusto lang po akong ibigay sa inyo. Ito po. Sing-sing po ang laman ng box na yan. Yan po sanang gagamitin ko para mag-propose kay Loren. Anong gusto mong gawin ko rito? Kayo pong bahala, tita. Itapon nyo, itago nyo, hindi ko po alam. Pero gusto ko lang pong malaman nyo na mahal ko po ang anak ninyo. At kailanman hindi ko po magagawa kay Loren ang mga bagay na iniisip ninyo. Sana balang araw, mabigyan niyo po ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko sa inyo, tita. Hindi ko po iiwan ang anak ninyo. Pero nirerespeto ko po kayo. At hanggat hindi ko po nakukuha ang basbas ninyo, tita, iisang tabi ko na po muna yung plano ko na magpakasal kay Loren. Tita, sana po maintindihan niyo ako. Papadudot na gulat ako sa mga revelasyong ibinahagi sa akin ni Tita Olivia. Hindi ko alam na ganun pala kalalim at kaseryoso ang pinanggagalingan ng galit na nararamdaman niya sa mga kalalakihan. Hindi ko alam kung aware ba si Loren sa nangyari sa kanyang nanay pero binabuti ko na lamang na itago ang sikreto ni Tita Olivia. Isa pa ay wala ako sa lugar para sabihin sa iba ang masaklap na dinanas nito sa kanyang nakaraan. Sa mga nalaman kong katotohanan ay napagtanto kong wala akong karapatan para baguhin kung anuman ang nararamdaman ni Tita Olivia. Nabuo ang galit niya dahil sa mga personal niyang karanasan at hindi ko maaaring i-invalidate ang nararamdaman niya sa mundo dahil hindi ko dinanas sa mga naranasan niyang hirap sa buhay. Simula noon ay tuluyan na akong naliwanagan kung bakit gano'n na lamang ang galit ni tita sa mga kalalakihan. Doon din ay itinigil ko na ang misyong kong baguhin ang pananaw niya sa buhay. Hihintayin ko na lang na kusang maghilom ang mga sugat sa puso niya. At pinapanalangin kong sana balang araw ay makamit din niya ang kapayapaan at kapanatagan ng kanyang loob. Sa mga sumunod na buwan ay kapansin-pansin ang biglang pagbabago ng ugali ni Tita Olivia. Nagsimula siyang magkaroon ng concern sa akin, maliliit man na hakbang pero ipinagpapasalamat ko na unti-unti nang bumababa ang pader na binuo niya sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa dumating na nga po ang araw na pinakahihintay ko. Ang bigyan ako ng chance ni Tita Olivia na patunayan ang sarili ko sa kanya. Sa labas. Ba't di ka pumasok sa loob? Dito ka muna. Tabihan mo ako. Ang ganda ng langit, oh.
Ito yung tinatawag nilang golden hour eh. Yung tipong nagkukulay orange yung mga ulap kapag sunset. Hindi ko alam nakaka-appreciate ka pala ng mga ganitong bagay. Oo naman. Napapansin ko kahit small details. Tulad ngayon, ang haba na naman ng buhok mo. Wow, pati buhok ko napansin mo. Oo, binabalik ko talaga yung dati kong buhok. Naalala ko nga sobrang haba ng buhok mo nung una tayo nagkita. Ayaw mo na ba sa maiksing buhok? Okay lang naman. Bakit mas gusto mo ba yon? Kahit naman anong style ng buhok mo, maganda ka pa rin eh. Eh paano kung wala akong buhok? Maganda pa rin. Talaga? Oo naman. Nandito pala kayo. Tita, Kanina ko pa kayo hinahanap. Bakit ma? May kailangan ka ba? Gusto ko sanang kausapin si Romel. ako po? Pwede bang maiwan mo muna kaming dalawa, Loren? Okay. Sige, pasok muna ako sa loob. Ano po yun, tita? Ibabalik ko na to sa'yo. Ito po yung... Yung singsing na ipinatago mo sa akin. Ibig po bang sabihin ito, pumapayag na kayo na mag-propose po ako kay Loren? Oo. Binibigay ko na yung go signal sa'yo. Yun lang naman ang hinihintay mo, di ba? Naku, maraming salamat po, tita. Hindi niyo po alam kung gaano po ako kasaya ngayon. Sobrang napasaya niyo po ako, tita. Pwede ko po bang malaman kung bakit po nagbago ang isip niyo? Hindi nagbago ang isip ko. Wala pa rin nagbago sa tingin ko sa mga kalalakihan. Katulad ng pagtingin natin sa mga ahas na anumang oras pwede kang tuklawin. Ganun pa rin ang tingin ko sa mga lalaki na anumang oras pwede ka nilang lokohin. Ibinabalik ko tong singsing sa'yo kasi gusto kong ibigay yung hinihiling mong chance. Tita, makakaasa po kayong hindi ko po sasayangin ang chance na to na binigay niyo sa akin. Alam mo, sobrang against talaga ako sa'yo noon. Nakikita ko sa'yo yung ugali ng asawa ko eh. Sobrang nagtiwala ako sa kanya noon, katulad ng pagtitiwalang binibigay sa'yo ngayon ni Loren. Pero matapos ng lahat, ganun palang magiging ending namin dalawa. Aaminin ko sa'yo, sobrang nakatutok talaga ang mga mata ko sa'yo. Bawat galaw mo, inaabangan ko. Alam mo kung bakit? Kasi gusto kitang hanapan ng butas. Gusto kitang makitaan ng pagkakamali para mapatunayan ko kay Loren na tama ako all along. Pero sa sobrang pagtuto ko sa'yo, ibang nakita ko. Nakita ko kung gaano katotoo ang pagmamahal mo sa anak ko. Nakita ko kung gaano siya kasaya na kasama ka. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa mo tulad ng pakikipaglaro sa mga apo ko. Pagbubukas ng pinto para sa amin o yung simpleng pagbibigay ng upuan para makaupo kami. Small things. Pero sobrang na-appreciate ko yung mga bagay na yon. Kaya kako sa sarili ko, hindi naman siguro masama kung ibigay ko na lang sa inyong dalawa ni Loren yung gusto ninyong mangyari. Ina lang naman ako na tagagabay at taga-suporta sa mga anak ko. Hindi ko hawak ang buhay nila. Ayoko rin namang may pagsisihan sila sa bandang huli ng dahil sa akin. Tita, alam ko po na mahirap ibalik ang tiwalang nawala sa inyo. Sobrang laki po ng respeto ko sa inyo, tita. Na nakayanan niyo pong lampasan ang lahat sa kabila ng mga masasamang nangyari sa buhay ninyo noon. Nagawa niyo pong palakihin ang mga anak niyo bilang mabubuting tao. Kaya po, tita, isang karangalan po sa akin na pinagbuksan niyo ako ng pinto para pumasok sa buhay niyo at sa buhay ng anak niyo. Isa lang ang hiling ko sa iyo, Romel. Alagaan mo si Loren. Huwag mo siyang sasaktan. Ayokong maranasan niya ang naranasan ko noon. Patunayan mo sa akin na mali ako, na mali ang tingin ko sa inyo. Opo, tita. Pinapangako ko po na patutunayan ko sa inyo. Hindi ko po sasaktan ng anak niyo. Sana nga magawa mo yung pangako mong yan. Tita, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Sige na. Baka hinihintay ka na ni Loren sa loob.
Papadudot kailanman ay hindi na pumasok sa isip ko na muli kong masisilayan ng singsing na ipinatago ko kay Tita Olivia. Walang mapagsidla ng tuwa na nararamdaman ko ng araw na yon ang sa wakas ay binalik niya sa akin ang singsing na yon. Ibig sabihin lamang nito ay ibinibigay na rin niya sa akin ang basbas. Basbas na maaari ko nang hingin ang kamay ng kanyang anak na si Lauren. Ang totoo niyan, Papadudot, ay plano ko na nga sanang bumili noon ng bagong singsing dahil gusto ko nang pakasalan si Lauren kahit na ayaw sa akin ng nanay niya. Mabuti na lamang at hinabaan ko ang pasensya ko at pinagkatiwalaan ko si Tita Olivia na balang araw ay matatanggap din niya ako. Nang araw na yon ay 2 panalangin ko ang ibinigay sa akin ni Lord. Ito ay ang matanggap ako ni Tita Olivia at ang pangalawang panalangin ay makakapag-propose na rin ako sa babaeng pinakamamahal ko. Sa mga sumunod na linggo ay agad ako nag-propose kay Lauren sa harap ng kanyang pamilya. Yun na po siguro ang isa sa mga hindi ko makakalimutang araw sa buhay ko. Sa ngayon ay engaged to be married na po kami ni Lauren at nakatakda kaming ikasal 5 months from now. Nakakatuwang balikan ang naging kwento ng pag-ibig namin ni Lauren dahil ako mismo ay maraming natutunan sa naging takbo nito.